Habang naglalakad ka papasok ng airport, napansin mo BA parang mas nakaka-stress na siya ngayon kumpara nung mga nakaraang taon mas mabilis. Ang galaw ng mga tao mas digital na lahat at parang mas kaunti na yung totoong staff na pwede mong tanungin at kung 65 ka pataas doble. Ang pressure lahat, app na puro facial scan tapos ang check-in parang para lang essay mga techie kaya ang daming seniors na nalalagay essay alanganin, yung iba nalilate, yung iba nagkakaproblema, SA gamit at yung iba hindi makasakay dahil hindi nila alam ang bagong rules ng 2026. Kaya huwag kang aalis kasi essay video na ito pag-uusapan natin. Ang lahat ng critical changes na dapat mong malaman bago ka lumipad at pangako pag natapos mo to mas kampante ka, mas handa ka at hindi ka na matataranta. Say Airport, hello friends, welcome back to the cabin. Ako si Ricardo kung bago ka dito. I've been a flight attendant for more than 15 years, umiikot ako. Say buong mundo at milyon-milyon na passengers. Ang nakasama ko sa himpapawid pero aaminin ko, ang favorite KO talagang kausap sa flight ay ang mga senior travelers kayo. Yung may pinakamagagandang kwento, pinakamahabang pasensya at para sa akin kayo. Ang dahilan kung bakit mahal ko ang trabahong to pero lately napapansin kayo na bumibigat ang mukha ng mga senior travelers SA Airport. Hindi dahil SA biyahe kundi dahil ang airport mismo. Ang nagiba ngayong 2026 mas digital, mas mabilis at mas robot-like ang sistema at dahil doon mas marami ang nalilito na tetensi at minsan napapahamak kaya nandito. Ako to guide you through these new rules para makalipad ka ng may dignity, confidence at peace of mind. No, one digital check-in and document. Issues ngayon punta tayo. Say unang malaking pagbabago. Ang tinatawag kong digital gatekeeper problem. Kung dati pwede kang lumapit as a counter ipaprint. Ang boarding pass at tapos na pero ngayong 2026, halos lahat ng airlines ay app-based na facial recognition. Online check-in, mobile boarding pass lahat. Nasa cellphone para bang ginawa ang sistema para SA mga bata. Hindi para sa mga seniors. Pero eto, ang good news pwede ka PA rin humingi ng paper boarding pass. Meron PA rin yan. Ang problema lang, kailangan mo siya hanapin dahil hindi na siya automatic. Pagdating mo SA Airport, mapapansin mo agad. Ang mga express lanes, yung super bilis na backdrop at self-check-in kiosks na puro QR code at cellphone. Ang kailangan kung hindi ka komportable. SA app, huwag na huwag kang pipila. Doon hindi ka makakausad, ma-stress ka lang at malamang mapapabalik ka rin SA full service line hanapin. Ang linyang may label na full service special assistance. Ito ang mga counters na may tunay na tao hindi makina pero eto. Ang catch mas mahaba na ang pila ngayon dahil ang airlines umaasa na 70% ng passengers ay gagamit ng app kaya konti na lang ang staff SA counters. Kaya kung gusto mong mag-paper boarding pass o human assistance, dumating ng 3 oras bago ang flight kung domestic. Hindi ito OA ito? Ang reality SA 2026. Ang dami kayo ng nakitang seniors na na-miss. Ang flight dahil lang sa 40 minutong waiting time para magpa-print ng ticket. Pero meron akong life hack para sa inyo. Trusted Companion feature. Halos lahat ng airline apps ngayon ay may option na payagan. Ang family member mo kahit hindi siya sasama SA biyahe na i-manage, ang check-in mo remotely, pwedeng i-check-in ka ng anak mo mula SA bahay nila ay mail. Ang boarding pass sa'yo at pwede mo na itong i-print bago ka umalis. Isang simpleng papel ay zero stress. No wheelchair assistance and mobility rules ngayon punta tayo sa isa sa pinaka-importanting pagbabago para SA mga and above. Wheelchair assistance at mobility rules. Dati sobrang dali lang nito, pwede kang bumaba ng kotse, lumapit. Say isang staff at sabihin Kuya Pao wheelchair. Naman tapos ayun ready ka na. Pero 2026 na ngayon at sobrang nag-iba ang sistema dahil mas maraming seniors ang nagta-travel which is amazing. Sumisikip na ang demand para sa wheelchair service at dahil kulang ang manpower, halos lahat ng airlines ngayon ay may bagong patakaran. Kailangan nakabook ang wheelchair at least 48 oras bago ang iyong flight. Kung hindi ka nag-pre-book at walking ka lang SA Airport, hindi ka agad mabibigyan, ilalagay ka lang nila. SA standby list at uunahin nila lahat ng naka-reserve. Recently may nakita akong babae na galing hip surgery, hindi siya nag-pre-book. Resulta nakatayo siya ng 1 oras SA check-in. Counter kasi puno. Ang lahat ng attendance ayokong mangyari yan sa inyo. At tandaan nyo rin mas humahaba. Ang lakaran SA mga bagong terminals, may mga airport ngayon na higit 1 milya. Ang lakad mula security papunta sa gate. Kung mabilis ka mapagod, may rayuma, may arthritis, so hirap long walks.
Please book the wheelchair. Hindi ito kahinaan para itong suitcase tool lang para mapadali. Ang biyahe mo now para naman SA may electric scooters o personal mobility devices. 2026 rules are very strict about lithium-ion batteries. Kailangan may dala kayong battery specification, sheet nakaprint at dikit SA. Mismong battery casing kapag hindi agad ma-verify ng ramp agents, ang voltage at battery type pwede nilang identify. Ang device ayaw natin yan kaya bago PA. Ang flight i-download nyo, ang specs mula SA manufacturer website at i-print simple step pero malaking stress. Ang matitipid nyo, no. Security screening and medical devices ngayon punta tayo SA. Ay sa pinaka nakaka-stress para SA mga senior traveler security screening. Ito talaga ang madalas nagpapakaba. SA inyo lalo na kung may pacemaker joint. Replacement o anumang metal implant ngayong 2026 halos lahat ng airports ay gumagamit na ng bagong CT scanners maganda. Sila mas malinaw, mas mabilis, pero mas sensitibo. Rin mas madali silang mag-trigger ng alert kapag may metal. SA katawan mo. Pero ito ang good news, pwede mong kontrolin. Ang sitwasyon paano SA pamamagitan ng TSA. Notification card libre lang to pwedeng i-download at i-print. Isusulat mo lang, I have a metal implant in my left knee, I have a pacemaker. I have a shoulder replacement. Pagdating security, ibibigay mo agad, SA officer, bago ka pumasok, SA scanner, bakit? Importante to kasi pag proactive ka, mas maganda. Ang treatment sa'yo, hindi sila magugulat. Hindi sila ma-stress at dadaan ka SA tamang screening. Hindi yung biglang full body search dahil nag-alarm ka. Kung may pacemaker ka pakiusap, wag mong payagan na iwan ka yung handheld metal detector na. Iniikot sa katawan may magnet, yan hindi siya. Recommended SA may pacemaker. Kung sakaling ilalapit ng officer, sa dibdib mo sabihin mo agad, sorry, I have a pacemaker, no wand over the chest, please, you have the right to request a manual pat-down. Instead, mas matagalo pero mas safe para naman SA may call clear, implants or hip replacements. Expect na mag-a-alarm. Ang scanner normal. Yan, huwag kabahan, sabihin mo lang ang device mo at ibigay ang notification card. Ang goal natin dito ay predictable at calm na screening, experience and trust me kapag proactive ka, mas mabilis ka makakadaan, mas mababa. Ang stress at mas maganda ang overall travel experience mo. No medications and medical items next pag-usapan natin. Ang medications dahil dito madalas nagkakagulo. Ang mga senior travelers maraming nalilito, SA rules, lalo na ngayong 2026, kung saan mas mahigpit na. Ang screening, both domestic at international, unang mahalagang rule, hindi kasama SA 3.4-ounce liquid rule. Ang medical liquids, ibig sabihin kung may dala kang insulin, liquid medication, nutritional, drinks, ice packs para panatilihing malamig. Ang meds lahat yan ay allowed. Ang kailangan lang i-separate mo sila sa ibang gamit bago ka dumaan. SA screening, kung nasa ilalim sila ng ibang items minsan, kinakailangan buksan lahat ng gamit mo at doon nagkakandakalat pangalawa. Ito ang madalas. Hindi alam ng marami SA International. Travel mas mahigpit sila SA loose pills. Yung mga Monday, Tuesday, Wednesday pill organizers na convenient para sa bahay sa ibang bansa. Red flag yan kaya kahit hassle. Ang best practice SA 2026 dalhin, ang meds SA original prescription bottles na may pangalan mo, dosage at instructions. Bakit una? Para hindi ka ma-question ng customs. May mga bansa tulad ng Japan, UAE at ilang European countries na sobrang higpit ngayon dahil sa drug trafficking controls. Pangalawa, kung sakaling magka-medical emergency at kailangan malaman ng paramedic, ang iniinom mo kapag Tuesday lang. Ang nakalagay SA organizer walang silbi pero kapag may bottle label, agad nilang malalaman kung anong gamot at anong dosage ay sa pangtip magdala ng printed list ng lahat ng iniinom mong gamot kasama. Ang dosage at schedule, itabi mo, SA passport mo at pinaka-importante lahat ng gamot. Say carry-on, huwag na huwag ilagay. SA checked-in luggage kapag nawala ang suitcase mo tapos ang biyahe mo. Ang goal natin, zero hassle, zero tanong, zero risk. Pagdating SA meds mo, no companion gate pass, non-passenger escort pass. Ito naman, ang isa sa pinakamagandang balita para sa mga senior travelers ngayong 2026. Ang companion gate pass o tinatawag ding non-passenger escort pass. Kung kinakabahan ka mag-navigate mag-isa sa airport o may magulang kang nagtatravel solo, malaking tulong to nung unang panahon. Napakahirap kumuha ng gate pass special request. Paminsan hindi pa ina-approve pero ngayon maraming airlines ang officially offering this service, lalo na para say 65 and above ang nagagawa nito simple lang pero powerful. Pwede kang samahan ng family member
hanggang mismo SA gate kahit hindi sila pasahero. Oo, tama. Ang narinig mo pwede silang dumaan? As a security, kasama mo, tulungan kang bumili ng tubig o pagkain, ilagay ang gamit mo sa overhead area habang naghihintay, umupo sa itabi mo habang hinihintay. Ang boarding, siguraduhing safe kang nakalakad papasok sa jet bridge. Kung may anxiety ka, mahina. Ang tuhod o naguguluhan sa digital screens, malaking ginhawa talaga ito. Pero tandaan, hindi nila to kusang ibibigay, kailangan mong hilingin paano mag-request. Kapag nasa check-in counter ka na, sabihin mo lang ng diretso, I would like to request a gate pass for my companion to assist. Meet to the gate, hihingan kayo ng valid ID, tapos bibigyan nila ng pass na kamukha ng boarding pass. Hindi ito ticket pero papayagan silang dumaan. SA security checkpoints, note lang depende. SA airport, may cut-off time, kaya mas maganda PA ring dumating ng maaga para SA mga seniors na natatakot mag-travel mag-isa or SA mga anak na gusto siguraduhin. Ang safety ng parents nila, game changer talaga. Ang service na to, ang goal nito, less stress, less confusion at mas safe na. Paglalakad papuntang gate. Number 6, the 1-hour rule and compression socks. Ngayon punta tayo sa health and in-flight safety. Siguro ito ang pinaka-importanting bahagi sa buong biyahe mo, lalo na kapag 60s, 70s or 80s ka na ibang-iba. Ang epekto ng long flight SA katawan, unang rule, the 1-hour rule. Ito ang golden rule KO para sa lahat ng senior passengers KO. Hindi ka pwedeng umupo ng tuloy-tuloy ng higit isang oras kahit sabihin PA ng captain na naka-on. Ang seatbelt sign, kung mild turbulence lang. Yan pwede ka PA ring gumalaw sa iyong seat. Pwede mong gawin ankle circles, iikot-ikot. Ang paa foot pumps, taas-baba. Ang sakong knee lift, dahan-dahang iaangat ang tuhod habang nakaupo. Kung stable ang flight at safe, tumayo mas maganda. Kung tatayo ka maglalakad papunta, sagali mag-stretch ng kaunti. Bakit? Importante ito kasi kapag matagal kang hindi gumagalaw, na iipon ang dugo sa legs at dito nang gagaling. Ang risk ng deep vein thrombosis, blood clots na delikado, sa puso at baga at dito papasok. Ang isa pang must have graduated compression socks. Hindi basta ordinary socks. Ito yung may tamang pressure 20 hanggang 30 mm ng mercury isuot mo na bago ka PA pumasok sa airport. Tumutulong to para tuloy-tuloy ang blood circulation habang nakaupo ka sa 15 taon KO bilang flight attendant. Ang dami KO nang nakitang seniors na nahilo ng lamig o hinimatay. Bigla pagtayo nila dahil, say, blood pooling compression socks instant prevention. No smartwatch safety at ito. Ang susunod na dapat meron ka smartwatch safety features. Kung may Apple Watch ka o anumang smartwatch, ion mo. Ang fall detection, share my lokasyon. Sa anak mo o kapatid mo, bakit kasi ang airport ay masikip, maingay at mabilis? Ang galaw kung matumba ka sa escalator o bigla kang nahilo. Sa restroom, automatic maka-alert. Ang relo mo sa pamilya mo or even emergency services may, passenger ako last month na dulas SACR. Hindi makagalaw, the watch saved her para sa solo senior travelers, life-saving tool talaga ito. No, beware basic economy ngayon, pag-usapan natin ang isa sa pinaka-nakakalitong bahagi ng 2026 Air Travel Hidden Fees at Seat Traps. At yes, kasama dito, ang basic economy na para sa akin ay isa sa pinakadelikadong klase ng ticket para sa mga seniors. Alam kong minsan nakaka-tempt bumili ng mas murang fare, pero tandaan kapag basic economy ang binili mo kadalasan, hindi ka pwedeng pumili ng upuan, ibig sabihin automatic kang pwedeng ma-assign. Sa middle seat, pinakalikot ng plane, malayo sa lavatory seat na sobrang sikip. Para sa may arthritis o hip issues at para sa seniors. Malaking problema yan kapag nasa gitna ka at kailangan mong tumayo every hour to stretch, ang hirap gumalaw. At kung malayo ka sa lavatory, mas stressful lalo. Kung may bladder concerns ka or mobility limitations, kaya ang golden rule KO, huwag bumili ng basic economy. Kung pwede, go for main cabin or economy plus, mas mahal ng kaunti pero priceless. Ang comfort at peace of mind, at syempre pwede mong piliin ang aisle seat. Ito ang best spot para sa seniors dahil mas madali tumayo anytime. No overhead bin reality. Next, pag-usapan natin ang overhead bins. ESA, pang madalas na pinagmumulan ng problema, marami ang hindi nakakaalam nito, pero hindi obligado ang flight attendants na iangat ang carry-on mo papunta sa overhead bin. Tinutulungan namin kapag kaya namin, pero marami say amin ay may back injuries or shoulder issues at ngayong mabilis at digital na ang boarding, mas kakaunti ang time para tumulong. Kaya kung hindi mo kayang buhatin ang bag ng lampas ulo mo, dalawang choices lang: i-check-in ang bag o umasa SA tulong ng ibang pasahero. Pero
Unpredictable, ito mas mabuti ng magbayad ng check-in fee kaysa ma-injury. No real ID at passport reminders. Sunod isa pang napaka-importante ngayong 2026 real ID at passport. Reminders marami PA rin. Ang hindi nakakaalam na simula, may 2025 fully enforced na ang Real ID Act ibig sabihin kung ang driver's license mo ay walang star SA taas, hindi na valid. Panglipad, hindi ka nila papayagang pumasok, SA security checkpoint. Kung tumigil ka na mag-drive at expired, na ang lumang lisensya mo wala kang choice. Kumuha ka ng state-issued ng driver real ID or gamitin ang valid. Passport mo ngayon, important tip tingnan. Mo ang passport expiration date mo ngayon, PA lang. Kasi ang renewal ngayon ay umaabot na ng 8 hanggang 10 linggo kung malayo na ang itsura mo compared SA photo mo 10 taon na. Ang nakakaraan halos di na makilala pumayat, tumanda or may facial changes minsan. Nagkakaroon ng problema. Ang facial recognition kaya para safe magdala ng extra valid ID para walang delay, zero questioning, no layover and connection strategy ngayon. Punta tayo sa isa pang critical topic, layover strategy. Ito ang madalas, hindi pinapansin ng seniors pero ito rin ang madalas time nagiging dahilan ng missed flights. Ngayong 2026 pinaiksi ng airlines. Ang connection times para mas maraming flights. Ang may singit kaya makakakita ka minsan. Ang ticket na may 35 minutong layover. 45 minutes, 50 minutes para sa seniors automatic no minsan nga kahit 30 taong gulang na atleta hirap PA rin diyan. Ang safe rule para SA. 65 pataas na travelers minimum. 70 minuto para SA domestic flights. Minimum hours for international. Bakit kasi kailangan mo ng time para bumaba ng plane? 10 hanggang 15 minuto time maglakad. Say malaking terminals para gumamit ng restroom time para mag-check ng gate changes time para hindi ma-stress, wag ding magpabulis. A booking engine. Kung hindi ka sigurado i-filter, ang flights SA longer layovers o tumawag, say airline para i-book ang mas senior-friendly connection. Ang goal natin travel na hindi nagmamadali, hindi hinihingal at hindi puno ng kaba. No sensory overload and hearing aids ngayon. Pag-usapan natin ang isang bagay na hindi masyadong nabibigyan ng pansin sensory overload ngayong 2020 years. Mas malaki, mas maliwanag, mas maingay at mas mabilis. Ang airports para say marami okay lang pero para sa mga seniors lalo na yung may hearing aids overwhelming. Talaga kaya magandang malaman mo na maraming airports ngayon. Ang may quiet rooms o sensory rooms originally ginawa para SA mga neurodivergent travelers pero open ito. SA kahit sino na kailangan magpahinga at magpakalma pwede ka magpunta. Doon kung sumisikip dibdib mo dahil SI ingay, nahihilo ka sa dami ng tao, naiinis ka sa announcements at alarms. Gusto mo lang mag-reset bago mag-boarding, huwag mahiyang magtanong SA information. Desk sasabihin nila kung nasaan. Ang quiet room ngayon para SA may hearing aids normal lang. Kung bigla itong mag-disconnect malapit SA scanners o security area dahil say high radio frequencies, doon minsan nag-glitch. Ang Bluetooth huwag kabahan. Automatic itong magre-reconnect. Pag lumampas ka na SA area, always bring extra batteries. Charging case cleaning wipes at syempre lahat SA carry-on number code. Share risks next itong. Ang isa sa mga pinaka-nakakasilaw, pero delikadong part ng travel code share flights ito. Yung mga ticket na akala mo isang airline. Ang liliparan mo pero iba pala. Ang actual operator halimbawa, ticket mo ay Delta pero flight operated by Air France ticket mo ay American. Pero plane ay British Airways. Ticket mo ay United pero sasakay ka SAAN. At dito maraming seniors. Ang nalalagay sa alanganin, bakit kasi kahit nag-book ka ng wheelchair assistance o special, service SA First Airline, hindi automatic na malilipat. Ang request mo say operating. Airline meaning pwede kang dumating SA. Airport at walang naka-assign na wheelchair, walang escort, walang special notes at SA. Oras na yon huli na para magreklamo kaya ang golden rule kung code share, ang flight mo tawagan mo, ang both airlines ESA para